Napansin nyo ba mga men? Na sa tuwing nakikita ako nito ni Boss Arik, gusto niya ako lagi gulpihin. Alis ka nga muna. Ikaw ba, boss? Talaga bang papalag ka? Joke lang! Hoy! Hindi, mapit na oh. Nang nakaraang buwan nga lang ay naglabas na naman si Sir Enigma ng mga solid na lineup na nakapaloob sa Second Sight 14. Halos lahat nga ng battle na napaloob dito ay puro isabuhay dahil sa first round ito ng isabuhay 2025. Kung saan ay nagkaharap-harap ang mga rookie at veterano battle MC ng flip top at dito talaga masusukat kung sino at kaninong style nga ba ang mananaig sa tournament na ito. Masabi mo nga unang round pa lang ng isabuhay ay dikdikan na agad yung laban at may mga battle MC nga na iniba nila yung estilo nila para lang makasabay sa mga lyrical na battle MC dito. At syempre di rin mawala ang mga kalokohan sa event na ito, lalo pat marami ding komedyante na nakasali sa event na ito. Kaya naman ating aalamin at panoorin ang mga nakakatawang linya na binitawan ng mga battle MC sa event na ito. Welcome back ulit guys sa aking munting channel. For today's video ay papanoorin natin ang Second Sight 14 Best Panel Lines. At paalala ko lang muna, mga clips na inyong mapapanood sa araw nito ay ayon sa abot ng aking nakayanan at kung meron man akong hindi na isama ay mag-comment lang kayo sa baba at ating pag-usapan sa susunod nating video. So tara na! Sinubukan din mangupal laban kay Saki, kaso epic gagi ang kulit. Magkabit daw ng tempered glass kasi Muslim. Tas biglang binawi lang ulit. Anong respeto sa mga kapatid nating Muslim? At bigla kang tumutupi. Na-realize mo din no, na sa Mindanao ka uuwi. Sino na nakatry magsabu dito? Taas kamay. Sige na, nakakahiya naman pag ako lang mag-isa. Ayun, si Kuya Pakundo, dalawang kamay tinataas niya. Mabubuhay ka sa kahihiyan, mawawalan ng dignity. Sana next life mong puking ina ka, maging chainsaw ka ni Tipsy D. O ano, sadya bang nanggagago? Ngayon, tong katana naman tanggalan nyo ng R. O di ba bulol pa rin, wala namang nagbago. Meron, laban niya kay MP3. Pansin nyo, galit na galit ko sa bading kasi na-stapa siya ng 150. Ba't kasi pumayag kang send to Gcash, eh wala ka namang Gcash? Tanga! Naisahan ka! Nakomportable sa bading kasi nga binibaby ka bro. Hinahabol niya yung 150, talagang nag-iinaso. Pinangakuan siyang ipapadala sa Palawan, alam yung sagot ng piste na to? Bakit sa Palawan? Tagaliti ako. Tama talaga. Isa nga ang Manda Baliw versus Van sa masabi mong solid na clash dahil sa parehong komedyante. Yun nga lang, si Van ay kayang bumitaw ng mga seryosong linya at kaya din nitong magpatawa lalo na kung alam niyang komedyante din ang kalaban niya. Kita mo din sa kanya yung galing at kaya din niyang magpa-hype sa crowd kaya naman hanggang ngayon ay undefeated pa rin siya. Habang si Manda Baliw naman ay kilala naman natin na pagiging komedyante nito kahit saan man siyang liga na mapunta at kahit nga isa buwan itong laban niya ay likas na talaga sa kanya ang pagpapasaya ng mga tao. Yan nga lang at mukhang nalaglag agad siya sa unang round pa lang ng isa buhay. Patunay na wala talang komedyante ang nagkakampiyon sa flip top. Another Bisaya in the city. Mapapahiya kayo sa amin, tol. Ang ina nyo, mga Bisakol, ginagawa nyong suntukan yung simpleng basketball. Ayon sa history, ang mga taga-Lapu-Lapu ang unang mga Bisayang traidor. Kasi gusto lang naman makipagkaibigan, pero pinatay at ninakawan nyo si Magellan. Gusto lang naman niyang umiskor. Kaya Jologs pumorma, di marunong tumerno, geng-geng. Tapos sa mga katulad yung Bisaya, di na pinapapasok sa SM. Ignoranting eng-eng, mga taong isla. Ignoranting eng-eng, mga taong isla. Kumakantot ng saging, pagkanto yung mukha ng driver, kahit di mo ko ginit-git, tayo'y mag-road rage. Anti-polar represent! Namo, Enigma, na-late pa. Iniwan ng eroplano. Banta nga talaga to. Bugok! Yung TF mo, kulang pa sa pinambayad sa rebook. Tumambay pa kasi sa parking lot. Tangina, napaka-bobo.
Akala niya siguro pag aalis na, tatawagin siya ng piloto. Ban! Tara na, Ban! Aalis na tayo, Ban! Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Ikaw X na sa elims kasi dehins ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to AJ nakata. Panoorin niyo ko magkampiyon ng hindi sinasadya. Angin mo! Sunod naman ay ang K-Ram versus Kenzer. Another komedyante pero magkaiba yung style sa pagpapatawa. Si K-Ram may posible na makaabot ng sames kung ganitong K-Ram ang babattle at hindi siya magchuchok sa susunod niyang laban. Ang kaso nga lang si Slave Cram yung sunod na makakalaban niya, kaya parang may rapat talaga siyang sulatan nito, lalo pat parang galamay na ni Slave Cram si K-Ram. Pero ibang klase din kung magpatawa itong si K-Ram, ito yung mga battle MC na di talaga boring panoorin kapag nagpe-perform. At masabi natin na parang bonus round lang ang natapat dito kay K-Ram dahil sa nag-choke ang kanyang kalaban. Siguro nga dahil sa first time ni Kenzer sumali ng isang buhay. Kaya parang may halong kaba pa yung perform niya dito. Hoy, Magic Johnson! Seryoso? Sa laki mong yan, nagbabasketball reference ka pa, tropa? Pero napanood ko yung video mo, magaling ka magdala ng droga. Yung basketball court sa kanila nasa gubat talaga namang nakakatroma. Pag lumay-up ka doon ng jelly, may sasabay sa'yo na cobra. Kwenta-kwenta ka laban, puki ng ina mo. Isa kang hangal. Dinamay mo pa yung tatay ko. Di ba yung lola mo nung bagyo natagpuan nakabara sa kanal? Gago pa talaga. Gago to. Tapos ipagyayabang mo dito na matapang ka kasi waray ka. Baka pag sinugod tayo dito, isa ka sa mga hindi pumalag. Ako, wala akong takot na pupunta ng China para sigawan sila ng "Where is the love?" Wati mo rin kasi mga tropa mo, boss. Ito din eh. Probinsyanong napunta sa Manila kasi nga malaki yung income pero di ko tinigil yung pangarap. Hanggang ang tagumpay ay makapture na maging makasaysayan ang pagbabalik ko sa Leyte na parang General MacArthur. I shall reborn! To be fight! Pero bakit naman ganon? Unang laban ko ng taon, binigyan mo ako ng Tarzan! Pati na lang ikaw, boss! Para matapos na lahat to! Ano? Kaya opisyal din kitang hinahamon sa mga ginagawa mo sa akin! Gawin nyo nga sa ahon, maglaban kayo ni Boss P! Sunod ay ang sagupaang Slave Cram versus Aubrey na masabi nating sobrang dikit na laban. Isa na nga si Slave Cram sa mga battle MC na napakalaking anong in-improve sa kanyang pagsusulat simula nung pandemic at bihira na nga rin itong matalo kapag may battle ito sa flip top. Pero isa din si Slave Cram sa masabi kong nahati sa pagiging komedyante at pagiging seryoso sa laban ang style nito dahil sa pinagsabay niya ito. Habang si Aubrey naman ay style pa lang ay alam na agad natin na di ito nakahanay sa pagiging komedyante dahil sa mga pangdikdikan talaga yung style nito. At kita nga natin sa style niya nga na ito ay muntik pa nga matalo si Slave Cram sa laban na ito. Bakit yung helan mo andito parang di ka bata? Ultimo helmet ni Magnis nito parang di dyan kasya. At pag side view parang tito na Igodala, pag sumali to ng Pinoy Henyo, puta 3 words kasya. Mukha kang Mona Lisa na low budget. Di yan asset. Pag umaattend ka ng Ash Wednesday, roller gamit. Minsan nga sinasabi na kailangan pa na sa long range. Kaya pinayuko na lang siya ng pare, tas yung abo ni Lebron James. Tapos ng ilan to no? Bars ng bars ang leche. Kada bars no, 3 dikit sa dede. At syempre dahil lumabot ko sa part nito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko ay nanyanyahan mo na kita na mag-subscribe at pakihit na rin ang bell button para lagi kang updated kung may bago kong nilalabas na mga video tulad nito. At pa-follow at like na rin ating Facebook page, nag-upload ako doon ng mga content na sa hip-hop at flip top. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Baka madikit na naman, sabihin mo, usog ka dun. Usog ka dun. Yan. Usog ka dun ha. Si Pawat Bara ko. Sa Java.
Diba? Ito si Poison gayahin ko, diba? Isa ka na akin nun, isa. Tangina mo, ano gusto mo? Jeep ka na Poison. Ito, gago rin no? Iya mo mama mo dahil meron siyang kapansanan. Masakit yun bilang magulang kasi katugo ka niya na tunay. Oo, bingot ng mama mo pero binigyan ka nun ng buhay. Pag sinasabihan ka, laging labas sa kabila. Kahit konti na respeto, ni wala siyang mahita. Masama na loob ng mama mo, nahihiya lang magsalita. Ay, tawa niya, gago. May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. Sunod naman ay ang sagupaang MP3 versus Cripply. Isa nga din si Cripply sa malakas na battle MC sa taon nga ito. Tulad nga ni Livcram ay balanse din ang style nitong si Cripply. Kaya din itong magpatawa at magseryoso sa battle, kaya isa din si Cripply sa may bigat na MC sa bracket ng Isa Buhay 2025. At kung sakali makalusot man si K-Ram sa kay Livcram ay may rematch talaga mangyayari sa taong ito. Isa nga din si Cripply sa mga inaabangan kapag mga battle. Habang si MP3 naman ay minsan nagpapatawa pero mas nakapokus talaga siya sa pangdiin ng linya, at syempre dahil bago pa lang siya sa flip top ay feel ko nag-experience pa siya kung anong estilo nga ba ang magiging mabenta kapag nag-perform na siya. Kung ano nga bang style ang magiging pasok at magpapasaya sa mga manonood sa kanya. Makaleni ka ba talaga? Sa Ren Moon Challenge nga? Ulul, alam kong kupal kang mag-think. Nakikileni ka lang kasi gusto mong makaiyot ng kakamping. Halos kada battle, dinadamay mo si Arik. Awit, basta binibigyan mo ng battle, dinadamay ka nun, matik. Ano bang makukuha mo sa tuwing siya ay yung binubuli? Hindi ka ba naawa? Pinugbog mo ng pulubi. Tinakpan ko daw yung camera. Sabi na ito ni Matikas. Kaya ako ginawa yun, tangina mo, may nagpa-Gcash. Kaya ako nga tinakpan kasi sa issue ako'y umiiwas. Hindi naman sana malalaman kung bakit ganun. Panay-picture kasi yung isa dyan, fuck you, Niña Santea. Diba taga Surigao ka? Tangina mo, aswang. Pag sumali kayo sa grupo niya, napakadaming benepisyo. Solid bonding, unang meeting, ganap tayong Antikristo. Kagrupo niya, si Van, Cancer, mga grabe pumaslang. Ang tawag sa grupo nila ay United Aswang. So paano ka magsulat? Gamit mo kapis at papel. Kakaiba, putang ina. Yung nawawalang sikat na vlogger, matatagpuan sa ulam nila. Langhap sarap, kakaiba, parang niluto ng kano. Unang kagat, yung balat, puta, may guardians pang tato. At last, ang laban sa pagitan ng literal na komedyante at ang MMA fighters na si Saint Ice versus Jonas. Isa nga si Jonas sa pinaka-the best na komedyante sa taong ito, at halos lahat nga na nakakalaban niya ay kinukupal at ginagago lang niya ito. Kahit nga mga battle MC na nag-horror ay ginawa nitong katawa-tawa, at halos lahat nga ng battle nga niyang ngayong taon ay talagang pinaglaruan niya lang ito, tulad nga ni K-Ram, Plasma, Sinlock at ngayon si Saint Ice, o mas kilala dati sa pangalang Ice Rocks. Pero yun nga lang at di umubra kay Saint Ice, lalo pat Isa Buhay tournament itong laban na ito. Pero kahit ganon ay naging dikit naman yung laban dahil sa sumabay din naman si Jonas sa pangdiin ng sulat at di ito naka-stay sa mga pagpapatawa. Kaya talagang sayang talaga dahil may pagkakataon sana na muling magkaharap si Jonas at Cripply, o di naman kaya ay may pangatlong rematch nila ni Livcram. Si Batas tsaka Looney, binibreakdown ng jokes, bars, kada detail ng skill set. Si Jonas, ang binibreakdown, yung mga magjowang naghahalikan sa gilid. Ano ang problema mo? Kaya mo sila maglambingan, hayop ka. Pero maswerte ka pa rin, kasi walang AI, kaya nakaligtas ka, boss. Sa mga edit na pagsapak, biglang lalabas yung Diyos.
Pero kung ako nakalaban mo nun, mas malala aabutin mo sa akin. Sa backstage pa lang, sasapakin na kita habang kumakain. Susuntok-suntokin ko yung mukha mo. Kahit na dumugo pa, sasabihin ko sa management natin, ikaw nanguna. Dating sa octagon, estilo ko kakaiba. Lalapit ako sa'yo, tapos yayakapin kita. Sabay ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga. Ay, kinilig oh, kinilig. De, yung gagawin ko sa'yo, promise masaya. Ilalak ko yung legs mo, tas kikilitiin kita sa paa. Walang perpektong estilo. Lahat nabubutasan. Walang matalinong tao. Lahat nagugulangan. Alam mo kung anong kailangan? Pagdating sa laban, walang iba kundi ang mga judges pakisamahan. Kaya panay na lang pamimiloso po. Wala namang filosofiya. O sige, anong nauna, yung manok o yung itlog ni Enigma? Ano? Ina mo. At dito na nagtatapos ang aking video sa araw nito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Maraming pong salamat sa mga solid supporters natin dyan na walang sawang sumuporta sa channel ko. Thank you guys, babawi din ako sa inyo sa susunod. Marami pa akong ilalabas ng mga video about sa flip-top, kaya pakiabang-abang na lang po and don't forget to like this video para naman may pakita na YouTube sa iba pang manonood. Maraming salamat guys sa inyong suporta at hanggang sa muli, peace out.